All right. So, can you see the PowerPoint? Thumbs up nga kung kita ninyo. Teka lang. Right. So, let's begin. So, understanding semiotics in visual arts. Ano ba 'tong semiotics na ito and para saan ba yung semiotics para sa pag-aaral natin ng visual arts or reading visual arts? Actually, reading visual arts is more of reading semiotics. Yan, or doing semiotics. Excuse me. So, when we say semiotics, I think baka narinig niyo na 'to way back your MIL days, no? Yung mga time na MIL kayo, nag-media information literacy kayo. Ayan, napahapiyawan. And now, papahapiyawan natin ulit. And semiotics is the study of signs and symbols and their interpretations. Tandaan nyo yun, no? So you have a sign and symbols, then the society has interpretation on these symbols. It is essential in understanding how meaning is constructed in various forms, especially in visual arts. By analyzing signs and symbols, semiotics provides insight into the deeper meaning within the text, images, and cultural products. So, we should realize, or somewhat we should keep in mind, that most of the meanings, no? Actually, hindi nga most all of the meanings na meron tayo are socially constructed. Or yung lipunan lang natin yung nagsabi nun, no? Yung lipunan lang yung gumawa at natutunan ng mga miyembro ng lipunan at ginagamit na nila sa pang-araw-araw. So, meaning is constructed and it is constructed in different forms, especially in visual arts. So, we can see meaning through paintings, sculptures, architectures, music, performances, and many more. So, for us to able to extract the meaning, we need to understand the interpretations of the symbols used or signs that are used on these visual arts. Para maintindihan natin, para makuha natin yung meaning o yung gusto nilang sabihin, no? Ay dapat ay maunawaan natin or maalala natin o ma-discover natin yung interpretation for that specific sign or symbol na present sa isang visual art. Now, this semiotic was spearheaded or started by Ferdinand de Saussure, no? Si Ferdinand Saussure, ayan. So, yung buong pangalan niya is Ferdinand de Saussure. De Saussure, may DE pa yan. But Ferdinand Saussure theory divides a sign into two components. Okay? So two components, a sign in the signifier and the signified. The signifier is the form of the sign, such as word or image, while the signified is the concept it represents. The division help us analyze how visual elements function to convey meaning. In visual art, Saussure's model aids in interpreting how visual elements like color, shapes go beyond their literal form to create layered meanings. So, merong nabubuong layered meanings kumbaga. And artists use these elements deliberately to evoke emotion, suggest themes, or convey complex ideas through symbolism. So, merong symbolismong ginagamit yung mga painter or mga artists na nilalagay nila dun sa kanilang mga visual arts to convey meanings or to create layers of meaning. Kung naalala niyo yung yung layers of meaning natin, 'di ba? Yung layers of meaning, we have the formal layer, 'di ba? The formal, the subject, the what do you call this? The context, and lastly is the uh, iconography, 'di ba? Sila yung apat na layer ng meaning. So, ganun din yung ginagawa. Symbolism yung ginagamit ng artist sa kanyang mga artwork para mangyari yung layers of meanings na yon.
So ngayon, ano ba yung layers of meaning or how science and symbolism creates layers of meaning? According kay Ferdinand de Saussure, ang isang sign daw, ang isang sign o senyales o signal ay nahahati sa dalawa. Yun yung signifier and the signified. Sa madaling salita, ganito yan. Yung stoplight, for example, nakita na kay stoplight, yan, sa ano, sa may malinta, yan. Stoplight. Yung stoplight is a sign. Tandaan nyo that anything can be a sign. No? Pwedeng maging sign or signal yung kahit na anong bagay o kahit tao pa nga yan eh. Ngayon, a sign has two components. The signifier. Ano yung signifier? Sabi rito, it's a form of the sign. Actually, it's not just the form of the sign, but rather it is, doon tayo sa definition ng form ng sign. No? Like the attributes, the physical attributes, no? The characteristics. So ang sign, meron siyang bahagi, meron siyang katangian, no? Meron siyang components that has a certain signified or certain concept that it represent, no? Certain concept that represent that thing or that component signifies or represents. Ulitin natin, no? So bawat sign, meron siyang bahagi, attributes, components, ayan, na merong concept na nire-represent. Yun yung mas madaling paliwanag. Halimbawa, dun sa stoplight, yung stoplight, meron siyang kulay, 'di ba? Meron siyang liwanag na nilalabas. Like the red, the green, and the yellow, 'di ba? So, these colors are what we call signifiers. No, itong signifier, yan yung components or attributes na meron si stoplight that somewhat meron silang iba't ibang concept na nire-represent, 'di ba? Kapag kakulay pula, ibig sabihin stop, 'di ba? Pagka green, go. Yellow, ready, 'di ba? Kapag yung stoplight, dilaw lang ng dilaw yung nag-o-open, ano, nagbubukas sara, ibig sabihin yung stoplight sira, 'di ba? Ganun yung idea natin. So each of these colors, each of these signifier has its own concept to represent. So lahat 'yon, no? Pati yung ating ano, think of that on other things like yung mga kilos niya, mga galaw niya, 'di ba? Halimbawa, yung may taong may gusto sa 'di ba? May crush sa yung kanyang kilos, yung tao na yon yung sign, yung actions niya are the signifier. And those signifier has concept to represent, 'di ba? Halimbawa, yung jowa mo naman, halimbawa, paano mo masabing galit na siya? 'Di ba? Yung mukha niya is a sign, 'di ba? And it has components, meron yang kilay, may mga attributes yan, ilong, labi, yan, tenga, na act as a signified or act as signifier. Pag gumalaw yan, halimbawa nagkunot na yung noo, nagsalubong na yung kilay, it became a signifier, no? At may magets kang concept, 'di ba? May maintindihan ka, ay, galit ito 'di ba? So, naintindihan nyo? Yung mukha yung sign, yung bahagi ng mukha are the signifiers, o kaya yung kanilang formation ng mukha, ayan, yung signifiers, and lastly, yung nagets mo na idea is the signified. Tandaan nyo that the signified is intangible, hindi nahahawakan. Kasi konsepto lamang yan eh. 'Di ba? Ayun. So, thumbs up nga kung naiintindihan nyo. Ayun. Isa, dalawa. Yan. Teka lang ah. Hello. All right. So, um, now back to the discussion. In reading visual art, we need to interpret symbols.
no? Yun nga yun, kaya nga nagre-read tayo ng visual arts eh. Yung visual art na binabasa natin, it has symbolisms, it has signs or signals na kailangan nating maintindihan o basahin. So, we need to interpret symbols. Artworks frequently use symbols to reference cultural and historical events. We need to understand that all of the artwork, lahat ng artwork ay merong reference. Meron siyang, hindi yun from the vacuum or from nothing. Lahat no nakikita natin sa mga visual arts, sa pelikula, sa mga performances, mga akto, no, o kaya mga sining katulad ng pinta o ng tawag dito ng painting, ayan, and other visual elements, they have reference. No, meron silang reference na cultural or historical events. Pangyayaring nangyari sa history o kaya ay sa kultura nating ginagawa. So the interpretation of these symbols can reveal insights into the era the art represent or critics na kung kailan ito ginawa o kaya ginamit. Iyon yung nare-representa ng sining na yon. Kumbaga, sabi nga natin, art is a art for a as a means to an end. 'Di ba? Meron siyang pakinabang yung sining. So understanding the symbolism aids in appreciating the depth of cultural reference in visual arts. So if we understand the symbolism, no, mas maintindihan natin ay ito yung nasa kulturang ito, no, nasa time na ito o panahon na ito nagawa yung sining na ito sapagkat ito yung sinasagot niya or yung kanyang uh, pinaglalaban no o kaya kanyang pinaglalaban or pinagtatanggol o kaya pinagagamitan. So, in analyzing visual artworks, we always decode the meaning. Kaya nga tayo, di ba? Again, paulit-ulit yun. We need to be able to extract the meaning from the artwork. So, semiotics enables the decoding of the meaning. Semiotic, yung ginagawa natin, yung proseso ng semiotic, inaaral natin yung isang simbolo na nakita ko o isang signal, isang sign na nakita ko dun sa visual art, ito yung interpretation niya base doon sa kanyang historical or cultural reference. So through the study of visual signifiers, one can uncover underlying messages and intention of the artist. This analysis extends beyond face value, diving into the cultural and historical context behind visual elements. So when we analyze, no, yung pag-aanalisa natin ng mga simbolo na present doon sa isang movie poster o kaya ay painting, we don't just look at the face value of the painting, yung kanyang aesthetic lang, no, yung kanyang ganda o kaya ay sa paningin natin, kundi mas inuunawa natin siya because we go deeper dun sa context level ng meaning and iconography nung meaning. Iconography nung meanings o yung mga symbolism. Ano yung meaning nung icons na yon? So there are roles of visual signs. Ayan na napag-usapan na natin to last time when we talk about visual elements, different visual elements, that these visual elements has certain roles, certain effects, 'di ba? Katulad ng kulay, no? Meron tayong psychological o kaya ay psychological at saka physiological na epekto yung mga kulay. Ayan. Sa iano ko pa yung yung video nung nakaraang discussion for you to read it or to watch it. Hindi nyo pa naman kailangan kasi hindi pa naman kayo magmi-midterm. Anyway, so again, all of the visual elements has roles to play, no? Sila rin yung dine-deconstruct natin, naghihiwa-hiwalay natin, hinihimay natin when we see visual arts. And we need to do that, no, yung paghihimay ng mga visual elements to know their role at ano yung possible na epekto nila or meaning nila as part of the whole artwork. Now, in the contemporary media and semiotics, hindi na tayo more into painting in the modern times. 'Di ba? Gaano ba tayo kadalas pumunta ng museum? Kayo, gaano ba kayo kadalas pumunta ng museum? Baka nga yung iba sa inyo di pa nakapunta ng museum talaga eh. 'Di ba?
makikipag-date kayo, sa museum kayo makipag-date, masaya rin naman, tipid pa, ayun. Pero 'yun, hindi na tayo mahilig pumunta sa museum. Galleries are not really, uh, ano 'yun, solid museum date. Uy, talaga parang nakipag-date na 'to si Ken, baka nag-aaya pa 'yan ng date, Anyway, so in the modern times, galleries are not widely spread or strategically positioned sa mga urban areas natin. Like Valenzuela, 'di ba? Ilan ba yung gallery dito sa Valenzuela? Parang iilan lang din naman. Actually, may parang ilan lang din, hindi talaga gano'n karami. So how can we experience the reading of visual arts sa gallery? M- Ang meron tayo is the social media and the films, in the television. So, we can use those. We can practice yung pagbabasa ng reading ng mga visual arts o yung pag-unawa ng malalim doon sa mga visual signs and symbolism through these contemporary media, no? Um, Visual signs are prevalent in advertisements. May mga advertisements na makikita mo talaga na kung ano yung kanilang intention, kung ano yung kanilang meaning doon sa mga signals, sa mga signs and symbolisms na ginamit nila doon sa kanilang advertisement. Ganun din sa pelikula. No, may mga bahagi yung pelikula na may reference o kaya ay tawag dito, merong meaning, no? May cultural reference o kaya historical reference. And then lastly, yung social media natin, yung cellphone natin na konektado sa internet, no? We are always looking at social media. We've been bombarded with so much contents, and all of these contents, lahat po 'yan ay merong um gustong sabihin sa atin. Gustong ipagawa sa atin. They all have meanings that they want to give it to us, no? Ayun, to connect with us or pag-isipan natin. So they operate on both denotative and connotative levels, while the denotative aspect address um, addresses the literal meaning. The connotative layers explore implied meanings influenced by cultural context and personal experiences. Ano yung denotative and connotative na sinasabi niya na meanings, no? The denotative and connotative meanings, sinasabi nila na may mga pagkakataon may makikita kayo, may marinig kayong joke, 'di ba? Parang double meaning naman nung joke mo o kaya may statement siya tungkol sa 'di ba, na parang, teka, parang double meaning yung statement mo about sa akin, parang may patama ng konti, no? But in reality, all of the conversations, all of the media, no, all of the visual arts that we present to other people, they all are double meaning. No, lagi silang double meaning. Bakit? Because we have what we call denotative and connotative. We look on the symbols, signs, on its literal meaning, and then later on, we analyze furtherly that we discover the connotative meaning, no, nung sign na yon, 'di ba? So ano ba yung denotative sign? Let's read this. Sabi dito, denotative signs provide the literal meaning or representation of an image. Yung literal, as in yun, no? As in yung legit na ano, hindi, yung literal. For example, an image of a tree directly it denotes its structure and essence, such as a trunk and branches. The focus is on what is immediately available and recognizable. So sa madaling salita, kung ano yung kita mo at anong ibig sabihin nun, anong nire-represent nun, yun yun, no? Yun na yun, literally. So that's denotative. Kadalasan, ganyan natin tinitingnan yung mga bagay. You look at it on its literal way. Kasi you have to think more or think furtherly bago ka umabot dun sa tinatawag nating connotative meaning or the connotative signs.
Connotative signs imply deeper meanings that go beyond the surface. For instance, the same tree may connote growth, vitality, or even environmental consciousness. These meanings depend on cultural beliefs. No, may mga meaning na nakabase doon sa paniniwala ng kultura, mga karanasan, no? And enriching the interpretative potential of a visual sign. Yung pala nakita natin na imahe doon sa isang painting, isang simbolo doon sa isang poster, o kaya isang pelikula, isang frame ng pelikula, hindi lang pala yun yung meaning nun, literally. Kundi meron pa pala siyang iba pang meaning beyond the surface. 'Di ba? Meron pala siyang additional na ibig sabihin. So that's the connotative sign. Yan. Kaya lahat ng sinasabi ng tao, lahat ng conversations, even art, visual arts, performances, no? Dialogues, lahat ng yan ay double meaning. Because we go first on denotative sign or the denotative meaning and then think furtherly, no? To go to connotative meanings. Nag-iisip pa po tayo ng mas malalim, 'di ba? Lalo kapag ka nag-aano ka, nagre-read between the lines ka, 'di ba? Yung parang may sinabi siya sa iyo tapos teka, parang hindi yun yung meaning niya eh. 'Di ba? Parang hindi lang yun yung meaning niya, 'di ba? So, as a human being, we always do that and automatically ginagawa natin yun. Yung mag-isip, 'di ba? Kasi nga gusto natin na ano eh, likas sa atin yung mang-extract ng hangga't kaya nating ma-extract, no? Maintindihan o maunawaan hangga't sa kaya nating maunawaan. Gano'n tayo. So laging double meaning because we first look at denotative and then later on connotative. Lalo kapag matalino ka, may connotative ka. Sabi nga namin eh, pag matalino ka, malisyoso ka. Na anong malisyoso? Hindi yung bastos, kundi hindi lang kung ano yung sinabi niya, yun na yun. Kundi, you read between the lines. Teka, parang hindi lang yun yung gusto niyang sabihin. 'Di ba? May ganun tayo. Pero kapag ka ikaw naman, nasa default lang na pagkakataon, may mga ganun tayong time, yung parang hanging tayo, para tayong lobat, o kaya yung 1% na lang yung battery ng utak natin. Ibayaan mo na yan. Literal na lang kung anong sinabi niya, yun na yun. 'Di ba? May ganun tayong pagkakataon. Andiyan pa ba kayo? Na-record ba natin to? Recording has started. Yes. So, next, konti na lang, no? 8. Ano yung impact of cultural background? Yan. Sa cultural influences on interpretation. Again, the interpretations are, this interpretation, all of the interpretation of people are socially constructed. How come that it is socially constructed? Because it is based on cultural backgrounds of people. Yung mga tao, nagsasama-sama, nakaka-imbento sila ng kultura, no? Itong kultura na ngayon na ito, yung maging basehan nila sa unawa ng mga bagay, no? Ganun yung ginagawa diyan. So the interpretation of visual signs is heavily influenced by cultural background. This cultural background also separate individuals with one another, no? Pinag-iiba-iba niya yung mga tao. Kasi bawat tao may kanya-kanyang cultural background. Iba ka lumaki, ibang klaseng pamilya ka lumaki, 'di ba? Ibang klase ng gobyerno meron sa loob ng bahay ninyo, ibang klase yung, 'di ba? Iba yung paniniwala, iba yung pwede, iba yung bawal, 'di ba? So these rules and regulations running around your home, the way you are treated, the way people talk to you inside your house, they build the cultural background. And when you face things that are not familiar to you, for example, visual arts, 'di ba? Hindi ka naman familiar lahat 'yan eh. Hindi naman lahat 'yan napanood mo na. May iba diyan na bago. May mga makikita ka pa sa sining na parang ngayon ko lang 'to nakita ah. 'Di ba? Bago sa paningin mo. So, how will you be able to understand those new things, those unfamiliar things in front of you? Base po 'yun sa kultura na pinanggalingan mo. Hahanap ka ng katugma nung swak doon sa mga luma mong karanasan, 'no? Yung mga nakita mo na pamilyar na mga imahe doon sa ano niyo na,
sa ang tawag dito, doon sa bahay ninyo, no? Sa lipunang kinabibilangan ninyo, 'di ba? So ganun yung nangyayari. We connect ourselves, no? We always connect ourselves to the media or to the visual art that we see that is in front of us, and then we try to relate by, hukayin yung utak mo. Nakita ko na ba 'to? Nakakita na ba ako ng katulad nito, 'di ba? Kung hindi mo pa nakita, uwalungkatin mo, meron ba akong nakitang katulad nito? 'Di ba? Naranasan ko na ba 'to? Meron ba akong karanasan na malapit dito? Gano'n yung nangyayari. So, itong mga karanasan mo, mga nakaraan na naranasan mo, they are part of your cultural background, no? They are called cultural norms, no, traditions, values that shape how viewers perceive and assign meaning. We just assign meaning to things. Tandaan nyo yan. Sabi yung assumption lang yan. Tama ba? Assumption, not assumption. Tawag dito, not assumption. Yung pag-assign lang yan. No? Ina-assign lang natin lahat ng bagay. 'Di ba? Halimbawa, yung pangliligaw, 'di ba? Yung bulaklak. Wala namang ibig sabihin yung bulaklak. Ano bang kinalaman ng bulaklak? Sabi ng bulaklak, ba't ko? Ano bang ano ko? Ano bang problema sa akin, 'di ba? Bumumunga lang naman ako kung kulay red ako. Mumunga ako ng kulay red na bulaklak. Kapag ka blue, di blue. 'Di ba? Chocolate. Ayan, mamumunga ako ng chocolate. Hindi, joke lang. Bakit may mga ganong ano, no? Ako kasi hindi ako pag nanliligaw ako, nung nanligaw ako, chocolate yung binibigay ko, hindi bulaklak. Kasi sabi ko doon sa ano ko, sa wife ko na ngayon, jowa ko dati, sabi ko, "Ba't kita bibigyan ng bulaklak? Kambing ka ba?" 'Di ba? Hindi ka naman kambing, eh. Kambing lang kasi yung binibigyan ng bulaklak para kainin niya, 'di ba? Chocolate, 'di ba? Chocolate para ano, media Betis, 'di ba? Hindi, joke lang. 'Di ba? Chocolate para may pakinabang. Gano'n 'yun. Cake, pera, gano'n. Nanligaw ka, bigyan mo pera. GCash, gano'n. Gano'n ang ligawan ngayon, 'di na uso bulaklak. Bulaklak pa, perahin mo na lang, 'di ba? Gano'n ngayon. So, anong ginagawa natin? We assign meaning on these interactions. We assign meaning on these things, 'di ba? Sabihin mo, itong binigay ko sa yung GCash, sign of love 'yan, oh, 'di ba? Oh, 'di ba? Parang patikim. Hindi lang yung ibibigay ko diyan, kung ibibigay mo rin ang yung matamis na oo, 'di ba? Anyway, so we assign meanings, and those meanings are being also understood by the receiver, no? By the receiver. Or sa visual arts, the artists assign meanings on these symbols, and then um when the spectator or the viewer sees the symbolism in a visual arts, may makukuha rin siyang concept, 'di ba? So, gano'n yung nangyayari. Makukuha niya rin yung assigned meaning nung artist doon sa symbols na 'yon. So, this results in diverse interpretations that reflect individuals and collective experiences within a cultural content. So, sa madaling salita, um, every one of us may mga pagkakataon na iba yung pagkaunawa natin doon sa pagkaunawa ng iba. Bakit nagkakagano'n, sir? Because of difference in cultural background. Even yung relateness natin, no? Even yung relateness natin or yung immersion, tinatawag nating emotional immersion doon sa bagay, sa isang visual art. Yung isang, halimbawa, yung pelikula, painom lang ako ha. Halimbawa, yung pelikula tungkol sa pamamalo ng magulang sa anak. Ngayon, yung isang anak na isang estudyante na nanonood ng pelikula na yon doon sa sinihan, napalo siya ng magulang niya dati. So, iba yung epekto sa kanya nun. Feel niya yun, "Oh, naalala ko, grabe yung pamamalo sa akin ng magulang ko." Yung mga tao naman na hindi nakaranas ng pamamalo, iba rin yung epekto sa kanila. Yung relateness nila, "Ay, hindi ko alam yan. Kasi di ako napalo eh." 'Di ba? Gano'n. So, yung interpretation natin become diverse
because yung cultural backgrounds din natin ay diverse. So, okay lang na iba yung pagkakaintindi ng isang tao. Okay lang yon na iba yung pagkakaunawa ng ibang tao dun sa mga bagay-bagay. Kasi nga maaring magkaiba kayo ng cultural background. Opo. Ay, mamaya. Mamaya. Okay. So, visual sign interpretations. So, in visual sign interpretation, so we have societal norms. These norms influence common interpretations of signs. So, yung mga impluwensya, no, these societal norms influence yung common interpretation of sign. Meron kasi sa lipunan na yun yung pare-pareho nilang pagkaunawa dun sa isang sign or symbol. Yan. Shared cultural symbols are often understood similarly within a society. So isang lipunan nagkakaisa ng unawa, reinforcing collective beliefs and values. The alignment with societal norms can either challenge or affirm traditional interpretations. Pwedeng magbago, no? Lipunan din ang magbabago ng assigned meaning doon sa isang sign or symbol. Through challenging and affirming doon sa assigned meaning nung isang sign or symbol, nag-evolve yung meanings. Ayan, as a culture evolved, so do the meanings of signs and symbols. Factors such as globalization and technological advancement contribute to shifting interpretations. Semiotics help track these changes and understand how visual signs adapt to new cultural contexts. So, habang nag-evolve na yung kultura natin, ngayon nga, nagbabago rin yung mga ibig sabihin ng mga simbolo at mga signals. Also, our personal experience shape how individuals interpret visual signs. Yon, yung paano mo maunawaan yung wala kang karanasan sa bagay na yon, no? So these experiences create unique perspective, leading to varied understanding of the same visual element. The subjectivity highlights the dynamic relationship between the viewer and the artwork. So, yung personal experience natin, siya yung umaapekto, no? Isa sa mga umaapekto doon sa pag-interpret natin ng visual sign. Parang halimbawa, if you are used to religion, no? Yung used to Christianity as religion. Wait lang, bebe. No, so yung if you're used to uh, so kapag used ka dun sa Christianity, no, sa Christian na religion, 'di ba? Alam mo yung yung mga symbols and signs na ginagamit sa Christian religion, 'di ba? Ngayon, pag pumunta ka ng mga Indonesia, ng mga Cambodia, no, yung mga lugar kung saan may lugar na may mga Hinduismo, maninibago ka, hala, iba na 'to, 'di ba? Mahirapan ka interpret yung mga bagay kapag hindi ka pamilyar doon, no? Kasi ngayon mo lang nakita 'yun eh, 'di ba? Parang ano, parang lengguwahe, 'di ba? Ang hirap i-translate, ang hirap makipag-usap kapag hindi ka naman pamilyar doon sa lengguwahe na 'yon, 'di ba? So ganun yung point. You need to experience things, you need to experience that certain cultural background. Parang nagiging Indian ako. You have to experience that cultural background for you to understand it. No? Because if you don't have personal experience, yun na, hindi mo maintindihan. Kasi wala kang naranasan. Hindi ka bago eh. Ay hindi ka pamilyar, 'di ba? Parang ano lang 'yan, parang sanay ka sa Roman alphabet, A B C D, nagbasa ka ngayon ng Korean subtitle, 'di ba? Hindi mo ngayon maintindihan kasi wala kang karanasan dun sa mga text na 'yon o mga visual elements na 'yon. All right? So, that's it. That's the lesson for this evening. 'Di ba? Ang bilis lang. Ngayon, meron akong ipapagawa sa inyo.
no? At you have to submit this on the 10th of October. Okay? Hindi naman sa Thursday, hindi pa sa Thursday. Sa Thursday, ang ipapasa nyo lang is the brand identity. Ayan. Meron ba kayong tanong doon? No? Gustong linawin? Naintindihan nyo na ba yon? Dalawa yun ha. Yung una is the research. You have to research doon sa gusto mong brand identity. And the second one is wait lang. The second one is you have to create your logo based doon sa mong logo. Okay? So kung halimbawa Coca-Cola yung iyong logo, gawin mong loka-loka, yun na iba, yung meron ka ng pero kailangan yung design niya kamukha ng Coca-Cola. The bond paper size is always letter. Okay, letter size. Hindi A4, hindi long. Sir, yung mga nakalagay lang po ba doon is mga link lang po ba talaga? Hindi. Hindi. Ang nakalagay doon ay mayroon ako dong logo doon sa sample. Kailangan yung picture ng logo. Tapos yung color palette. Yes. Sige, Andre May. Teka lang check ko lang yung ko baka yung speaker niya ay iba. Sige, try. Sir, nagkukulangan lang po ako about dun sa research. Kasi po nakagawa na po ako. Pero yung yung logo and then yung brand name po, nabago ko na din po. Ano, naguguluhan ka? So yung doon po sa research, dapat po yung yung mismong real na brand po. Ano ulit? Dapat yung mismong Sa research po, real na brand po ba? real na brand. Oo, real. Totoo na brand. Totoong brand. Existing na brand dapat. And then, after you research dun sa brand identity, 'di ba? May siyang mga background history, meron siyang color palette, and then you will create based from that. So hindi ka pwedeng mag-create ng hindi real yung hindi existing yung original logo, yung reference logo. 'Yun. Kung gumawa ka ng sarili mong logo, hindi pwede 'yun. Yung ginawa mong sariling logo, yun yung original, hindi. Kailangan gagawa ka base na doon sa original logo. Halimbawa, Coca-Cola. Coca-Cola, ito yung logo ng Coca-Cola. Meron siyang color palette na ganito, meron siyang history na ganito, ayan, and so on. Sa likod naman, meron kang panibagong ginawang logo kamukha nung Coca-Cola, pero version mo na. Kung halimbawa, Coca-Cola, gagawin mo ng loka-loka, o pwede. Pwede yun. Design ng Coca-Cola, pero ang nakalagay na text, loka-loka. Ganun. Okay na may Andre May? Sige. Ano pa naman yan, sa Thursday pa naman yan ipapasa, pwede pa kayo mag-cram. Yung mga hindi pa nakakagawa, pwede pa kayo hanggang Thursday ng tanghali. Yan, o kaya Thursday ng 5 PM. Ba, cramming yung gusto ninyo eh. Nadine. Okay, Sir, carry hindi on. po papalitan po yung pangalan. Ano? Bali po papalitan lang po yung pangalan. Yes, papalitan lang yung pangalan. From Heineken, naku, no, pwede na yun. Pero, kamukha dapat nung original. Kaya mo yan. Sige. May iba pang tanong? Sige, tanong pa kayo. Bago tayo mag-proceed dito sa susunod na papagawa natin. Nadine, may tanong ka pa? Wala na po, sir. Sige. Okay. Yung iba, wala nang tanong? Ang konti natin Anyway, sige. So for this week's activity, supposedly yung inyong asynchronous activity for this week, ay kayo po ay magugrupo into 8 groups. Ilan nga kayo sa klase?
35 po, Sir, sir. 36 po. Again? 35 po. 35. O, sige. So, 8 groups. So, kung 35, 8 groups. So, 6-6. 6-7, 6-7, parang ganon. So, kayo nang bahala. No? Basta 8 groups kayo. Okay? Take note of this. So, bawat klase have to create 8 groups. Ayan. Depende na sa number ng klase kung ilan yung member ng kada grupo. Ang bearing lang ng grupo is to select the movie poster. So, dun sa 8 groups na yon, each of those groups should select a movie poster. No, itong movie poster na ito, pwede pong abroad, pwedeng local, wag lang pong malaswa, no? Wag lang pong hubad, wag lang pong yung mga binagbabawal, no, na mga pelikula, bawa yung mga ang mamasa-masa kapag tag-ulan, mga ganon, mga Recto Avenue hits. Anyway, wag po yung mga pinagbabawal, wag pong Viva Max, baka may Viva Max poster ako dito na mag-present. Wag pong ganon. So, marangal na pelikula. Okay? So, marangal na pelikula, yung 8 grupo na yon, pili ng tig-iisang poster, no? Tig-iisang poster. So, 8 posters lang 'yan. Ngayon, each group should find signs or symbols or symbolism doon sa poster na 'yon, and then i-distribute doon sa members niya. Halimbawa, 5 po yung member ng group 1. Halimbawa, ganun. 5 yung members ng group 1. So ngayon, yung group 1 maghahanap ng 5 signs or symbols or symbolism doon sa movie poster na yon. Okay? Tapos i-disseminate niya. Yung unang member, itong sign na ito. Yung pangalawang member, ito namang sign na ito. Yung pangatlo, iba namang sign or symbols. Pang-apat, ibang symbol sign. And then yung pang-5, yung last member, ibang symbols or sign. Ano po mangyayari nun, sir? So, yung output ninyo, individual pa rin yan. Individual pa rin. Bawat isa sa inyo, meron ulit plate, tulad nung sa brand identity, pero yung nasa harapan niya ay yung poster ng grupo ninyo. So, 8 papel, 'di ba? 8 papel, pare-pareho ng poster kasi 5 papel magkakapareho kasi yun yung poster ng group nila. Naintindihan niyo ako? Diba, yung group 1, 5 silang member. So, 5 magkakapareho na poster yung makikita ko kasi 5 silang member ng group 1 eh. Okay? Ngayon, yung likod nun ang magkakaiba kasi yung member number 1, ang dinidiscuss niyang sign and symbol, yung naka-assign sa kanya na sign and symbol about sa poster na yon. Yung second member naman, iba namang signs and symbol yung pinag-uusapan niya. Okay? So, sa madaling salita, yung output ninyo, ang harap ay yung movie poster, yung likod naman is your 200 words interpretation of that sign or symbol or symbolism. Handwritten. Sulat kamay po, hindi sulat paa, hindi sulat bibig, no? Hindi sulat kung ano mang bahagi ng katawan mo, kamay, sulat kamay. Okay? Naintindihan? Naintindihan yung output? Thumbs up nga kung naintindihan yung output. Ayan, may naka-thumbs up. So ngayon, siguro si President or si Secretary, magtulong na lang kayo paano yung division. Pwede naman yung barka-barkada na lang. Pero yun nga, wag naman yung isang buong barkada, 20 sila mag-aagrupo. Wag ganun, no? Kailangan ganun pa rin yung bilang. 8 na groups, then equal or almost equal yung members. Okay? Intindihan? Thumbs up nga ako, naintindihan? Alright. So, may tanong? Gusto linawin? Ang submission niyan ay on the 10th of October. Okay? May tanong? Taas kamay nung may tanong.
Sir, until what time po? Ha? Till what time? Sa October 10? Opo, hanggang anong oras po siya ipapasa? Hindi sa pasok natin, 5:30. 5:30. 5:30 pasok natin, di ba? Yun, 5:30 ng October 10. Uy, 2 linggo na yan, B. Grabe. Movie poster lang yan. Kayang-kaya nyo yan. Magkikita naman na kayo next week eh. Okay? Okay ka na, Rhea? Lalo. Okay po, sir. Thank you po. Sige. Yeah. Parang ako nag-aalala ka eh. Oh my God. Parang sige. With that, Hindi po, maraming sir. salamat sa inyo. Sige. With that, maraming salamat sa inyong pag-attend ngayong gabi. Mag-ingat kayo. Palagi, I'll see you on next meeting on Thursday. Bye. We will end the meeting. Okay po.